Alam mo ba, hindi mo pala dapat ininiwanan ang takalan ng bigas na nakataob tulad nito dahil palagi ka daw mauubusan ng bigas. Kapag ganyan dapat pala ito ay laging may lamang bigas para hindi ka mauubusan ng bigas. Ang taong may ganitong guhit ng palad ay dapat mong iwasang makaaway. Ang guhit na may diretsong linya sa kanyang palad dahil ito ang klase ng tao na masamang kaaway. Mabait siya sa taong mabait sa kanya, ngunit masamang kaaway sa taong may masamang ginagawa sa kanya. Ayon sa paniniwala, gawin ito tuwing umaga pagkagising para mawala ang lahat ng mga negatibong enerhiya sa loob ng bahay at para malinis at walang makapasok na makakadulot ng masama. Kumuha ng isang dakot ng asin at ihagis ito sa inyong front door sa ganitong paraan maganda. Ang daloy ng pamumuhay niyong magpamilya, try nyo. Alam mo ba na ayon sa paniniwala at kasabihan ng iba, kung ikaw ay baon na sa utang gawin mo ito, sa isang baso na puno ng tubig, ay maghulog ka lamang dito ng 3 pirasong bawang at pagkatapos ay ibulong mo dito na sana ay makabayad ka na sa iyong mga utang. Alam mo ba na dito pala natin malalaman kung yayaman tayo o hindi kapag daw ang guhit ng ating kanang palad ay nagtagpo sa guhit ng ating hinlalaki, ang ibig sabihin pala niyan may chance pa tayong yumaman. Gusto mo bang palaging swerte? Ganito gawin mo, kumuha ka ng kahit anong papel na pera. Lagyan mo ito ng dahon ng laurel, bulak, tapos tupiin mo ng 3 beses ang pera. Pagkatapos ilagay mo ito sa iyong wallet para kahit saan ka pumunta, ay susundan ka ng swerte. Nakakaramdam ng paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga? Ito lang ang gawin mo. Kumalma ka at gawin mo ito sa iyong kaliwang kamay. Itupi at ang hinlalaki mo ay paikutin lang ng 5 hanggang 10 minuto hanggang sa maramdaman mong umu-okay na ang paghinga mo. Palagi ka ba nauubusan ng pera? Ito gawin mo. Sa isang maliit na supot, maglagay ka ng asin at bawang, palagi mo itong dalhin at ilagay sa bulsa o sa iyong wallet. Ito ay pampaswerte na pwede mong subukan. Hindi pala maganda ang pag-ipon ng barya ayon sa kasabihan o pamahiin ng matatanda. Masama daw mag-ipon o mag-alkansya ng barya dahil ito daw ay nakakabigat ng pamumuhay at lagi na lang may magkakasakit sa mayembro ng pamilya. Mas mabuti na kung mag-ipon tayo ng pera sa alkansya ay perang papel na lang ang ilalagay natin. Wag na wag mong ilagay ang mga bagay na ito sa iyong wallet kung ayaw mong mabilis maubos ang iyong pera. Ayon sa Feng Shui, huwag maglagay ng matutulis na bagay tulad ng susi sa wallet dahil maaaring magdulot ng pagkalugi o pagkawala ng pera. Alisin ang mga resibo sa iyong pitaka dahil tiyak na magdudulot ito ng paglabas ng pera. Alam nyo ba na kapag magcha-charge pala tayo ng cellphone ay hindi dapat ganito? Ang tayo ng cellphone nang sa ganon, hindi mag-init ang battery at hindi agad masira ang ating cellphone ay nakatagilid na ganito. Ito yung tamang pagcha-charge nang sa ganon mabilis mag-full charge ay hindi ka agad masira ang battery. E-share mo din. May mga tao talagang hindi masaya sa tagumpay ng iba. Kapag pakiramdam mo ay may naiinggit at may palihim na nagagalit sa iyo, narito ang mabisang pangontra. Kumuha ka ng luya at talian ito ng pulang laso. Dalhin mo lang ito kahit saan ka magpunta. Gusto mo bang swertihin palagi ang iyong bahay? Ganito lang gawin mo, kumuha ka ng clear glass at lagyan mo ng 8 piraso na barya at dahon ng laurel. Ang number 8 ay sumisimbolo ng walang katapusan na daloy ng pera at tuloy-tuloy rin ang pasok ng iyong biyaya. Ilagay mo ito sa taas ng iyong ref. Kung gusto mong makaakyat ng happiness, prosperity and abundance sa buhay mo tuwing linggo, gawin mo ito. Kumuha ka ng 7 butil ng bigas at tumayo ka sa harap ng pintuan niyo at ihagis mo ito papasok sa loob ng bahay niyo. Kung gagawin mo lagi ito tuwing linggo, ang kayamanan at kasaganahan ay dadating sa iyo. Try mo na dali. Sobrang magpapasalamat ka sa pampaswerteng ito. Kung kailangan mo ng pera, ay gawin mo kagad ito. Kumuha ka ng 1 basong tubig at pagkatapos hulugan mo ito ng 20 pesos na coins at 1 butil ng bawang. Kapag okay na dito ay mag-wish ka na magkaroon ka sana ng pera at pagkatapos ay ilagay mo ito sa ilalim ng inyong higaan ng 3 araw. May swerteng darating lalo na sa pera. Kung ikaw ay lubog sa utang, ay gawin mo na kaagad ito para ikaw ay makabayad na. Ito pala ang palatandaan na ang isang tao ay mabait, mapagbigay, mapagmahal, at masinop sa paghahanap buhay ang isang tao kapag sa baba ng kanyang palasingsingang daliri ay mayroon itong tuwid na guhit.
Kaya kung meron ka nito, napakaswerte mo at ang mga taong nakapaligid sa'yo. Napapansin mo ba na parang hirap pumasok ang pera? Subukan mo ito mamayang gabi. Maglagay ng isang barya sa ilalim ng unan bago ka matulog. Ayon sa lumang pamahiin, habang natutulog ka hinihigop nito ang malas at ina-activate ang swerte sa pera. Pagkagising mo, itabi mo ang baryang iyon sa wallet mo. Gawin mo ito ng 3 gabi sunod-sunod. Walang mawawala kung susubukan. Share mo din sa iba para magkapera sila. Kapag ikaw ay magbabayad sa tindahan o sa palengke, huwag mo basta iaabot ang bayad. Ang dapat mo munang gawin, ayusin ang perang hawak mo. At ito ay itutupi mo pabalik sa iyo ang mukha ng tao sa pera dahil pinaniniwala ang mabilis na babalik sa iyo ang perang nagastos mo, subukan mo. Dito pala malalaman kung ikaw ay healthy. Tingnan ang daliri sa iyong hinlalaki at kung meron kang makita na half moon, yung kulay puti at pagkamalaki. Ito ibig sabihin ikaw ay malusog. Pinakamalas na kulay ng pintuan ng main door. Isa itim ang itim ay nauugnay sa mga lihim at kasinungalingan at hindi pagkakaunawaan at nauugnay ito sa kadiliman, kamatayan at kasawian. 2 pula, ito ay nagsisimbolo ng hindi pagkakasundo at palaging pag-aaway ng tao sa loob ng bahay. Kung ayaw mo maghirap ng sobra at mabaon sa utang, huwag mong ipahiram o ipamigay ang mga bagay na ito. Narito ang listahan: kutsara, plato, baso, asin at walis. Sinasabi ito sa Feng Shui. Ngayon na alam mo na iwasan mo na itong gawin, pakibahagi na rin para malaman ng iba. Lagi ka bang umiinom ng gatas sa gabi? Narito ang singlamang benepisyo na maaring mong makukuha. 1. Nagpapahimbing ng tulog mo sa gabi. Nakakabawas ng pananakit ng sikmura. 3. Pampababa ng stress at anxiety. 4. Pinapatibay ang ating mga buto. 5. Merong tryptophan na nagpapakalma sa ating mga utak o pinapakalma ang ating katawan. Bago matulog. 7. Nakakatulong sa ating panunaw. 8. Merong protein na maganda sa ating katawan. Guys, naniniwala ba kayo dito na kapag daw mas mataas ang ating palasingsingan, kesa sa ating hintuturo ay lapitin daw tayo ng tao? Naniniwala ba kayo dito? Wag mo nga daw itong gagawin kung ayaw mo nga daw maghirap ang iyong buhay. Gawing basahan yung mga luma yung damit dahil dito daw ay mas mahihirapan ka daw sa buhay. Alam mo bang, kaya pala tumataba ang karamihan sa mga babae dahil sa palaging galit? Alam mo ba kung bakit? Dahil kapag madalas nagagalit ang babae, tumataas ang stress hormones sa katawan, lalo na ang cortisol, at ang cortisol yan ang dahilan kung bakit ka palaging gutom at mahilig sa matatamis o mamantika. Kaya kung gusto mong pumayat, hindi lang diet ang solusyon. Kailangan mo ring matutong magpatawad at kumalma. Kasi hindi lang puso ang pinapabigat ng galit, pati katawan mo. Bakit may mga taong kahit anong pagsubok ang dumating palagi pa rin silang pinagpapala? Kasi sila yung nagpapasalamat. Kahit maliit pa lang. Sila yung tumutulong. Kahit kulang na sila. Sila yung hindi dumadampi sa negatibo. At sila yung nagtitiwala. Kahit hindi pa nila nakikita ang sagot. Heto ang 7 dahilan kung bakit mabigat ang pasok ng pera sa'yo. 1. Nagwawalis palabas tuwing gabi. 2. Lagi nagpapasaid ng bigas. 3. Tambak lagi ang hugasin. 4. Magulo ang bahay lalo na sa pintuan. 5. Lagi natutunawan ng asin. 6. Tanghali na akong gumising. At 7. Laging sinasapawan ng bahaw ang bagong saging. Lalapitan ka ng blessings, manalangin tayo. Panginoon, naway lumapit sa akin ang iyong mga blessings. Bigyan mo ako ng lakas, gabay, at mga biyayang sapat sa aking pangangailangan. Amen. Ito ang mangyayari sa iyong katawan kung ikaw ay laging umiinom ng sabaw ng buko. Una, pinapababa nito ang iyong blood pressure. Pangalawa, panlaban ito sa iyong pagkapagod. Pangatlo, pinapalakas nito ang iyong puso. Pang-4, makakaiwas ka sa kidney stones. Pang-5, panlaban sa mga virus at infection. Pang-6, pang-detoxify ng iyong katawan. Pang-7, may antioxidants na tumutulong para malabanan ang free radicals at nagpapabagal ng pagtanda. Ayon sa psychology, kung ang isang tao ay may ganitong 5 katangian, malaki ang posibilidad na siya ay tunay na mabuting tao at mas bihira sila kaysa sa inaakala mo. Una, komportable sa pag-iisa. Hindi sila laging naghahanap ng kasama, hindi dahil ayaw nila sa tao, kundi dahil natuklasan nila ang kapayapaang tahimik, banayad at totoo kapag nag-iisa. Kilala nila ang sarili nila at sapat na iyon kahit walang nakakakita. Ikalawa, malalim mag-isip at makaramdam. Sila ang tipo na hindi basta nakakalimot. Iniisip nila ang buhay, ang mga tao, ang pagkakamali at ang sakit. Madalas silang nag-aanalisa
at mas malalim silang makaramdam kaysa sa napapansin ng iba. Ikatlo, marunong bumasa ng tao. Isang tingin o salita pa lang, nauunawaan na nila ang intensyon. Ramdam nila ang pagbabago sa tono, kilos, at enerhiya even bago ka pa matapos magsalita. Ikaapat, hindi madaling magtiwala. Hindi dahil malamig sila, kundi dahil marami na silang naranasang panlilinlang. Nakakita na sila ng mga maskara, mga pangakong nauwi sa kasinungalingan, at mga taong nangakong mananatili pero nawala. Ikalima, piniling maging mabuti kahit nasaktan. Ito ang pinakamahalaga. Marami na silang pinagdaanan pero hindi sila naging mapait. Sa halip na gumanti, pinili nilang manahimik. Sa halip na magsara, pinili nilang panatilihing bukas ang puso. Panghuli, kung ikaw ito, hindi ka mahina, iba ang pagkakagawa sa'yo. Sa mundong puno ng ingay at pagpapanggap, ikaw ang tahimik na totoo. Mga taong abusado, bawasan mo ang sobrang kabaitan sa mga taong hindi marunong magpasalamat. Dahil ang tawag diyan, mga abusado, habang pinagbibigyan mo sila, lalo lang silang namimihasa. Tandaan mo ang utang na loob, hindi nasusuklian ng pera, kundi ng respeto pagpapahalaga sa taong gumawa ng mabuti sa iyo. Ang pera makikita pa, pero ang magulang hindi na kapag nawala na. Kaya huwag mong pagdadamutan ang iyong mga magulang. Maging galante ka muna sa kanila bago sa iba. Hindi sila humihingi pero sana maramdaman mo na nangangailangan din sila. Magkusa ka bilang anak. Bigyan mo sila. Pag ikaw ay naguhugas ng maraming pinggan, huwag kang magrereklamo. Ang isipin mo, kaya marami kang hinuhugas sa napinggan dahil meron kayong pagkain. Dahil wala ka naman huhugasan kung wala kayong kinakain. Diba? Kaya imbis na magreklamo ka, pasalamat ka na kahit paano kayo'y nabubusog araw. Alam mo ba, ganito dapat ang ginagawa mo sa tangke para iwas sunog. Lalo na ngayon tag-init, maglagay ka ng basahang-basa sa ibabaw ng tangke para mas safe at iwas sulod sa inyong bahay. I-share mo ito sa iba para makatulong. Bago matulog sa gabi, huwag kalimutang gawin ito. Kumuha ng isang walis tingting sunod ilagay sa gilid ng inyong pintuan ng pabaliktad. Sa ganitong paraan nga, lahat ng may masamang balak na gustong pumasok sa bahay nyo ay hindi matutuloy at lahat ng mga negatibong enerhiya ay mawawala. Try nyo. Kung nangangailangan ka ng pera at sobrang gipit mo ngayon, kailangan mo ng panggastos dahil may mga bayarin ka. Hawakan mo lang ang kahit na anong paper bill, tapos sambitin mo ng 3 beses ang inlel, at siguradong magkakaroon ka ng pera. Try mo! 2 bagay na dapat iwasan bago ka matulog sa gabi dahil maaari mo itong ikapahamak. Una, noodles, iwasan kumain sa gabi. Ang noodles ay maalsa at di ka agad natutunaw na maaring magsanhi ng bangongot. Ikalawa, cellphone. Huwag itabi sa pagtulog at tanggalin ang pagkaka-charge ng cellphone para iwas nuksu. Huwag kalimutan i-share sa iba para malaman din nila. Kapag kakain ka sa labas at may natira kang kalamansi o sili, yung mga extra na di mo nagamit, huwag mo itong iwan kundi iuwi mo. Alam mo ba na swerte ito? Sinasabing ang kayamanan at pagunlad ng isang negosyo ay maaaring makahawa sa iyo dahil maipapasa sa iyo ang swerte sa buhay. Ang kalamansi ay sumisimbolo ng pera at ang sili ay umaapaw na kayamanan. Ilagay lang ito sa iyong mesa. Ikaw nag-uuwi ka din ba ng mga ito? Totoo pala talaga, no? Na kapag lumapit ka sa Diyos at ipinagkatiwala mo sa Kanya ang lahat ng iyong problema, hindi mo mamamalaya na unti. Unti nang nawawala ang mga problema mo sa buhay nang hindi mo namamalaya. Mga ugali ng lalaking may mabuting puso. Number 1, suplado ang dating. Seryoso siya kung titingnan mo, pero sa'yo lang niya ipapakita ang pagkaharot at kakulitan niya. Number 2, mukhang istrikto, pero may malawak na pangunawa at pag-iisip. At number 3, seloso, pero ikaw lang ang mahal niya. Yung saktong selos lang para ipakita at iparamdam niya sa'yo na mahal ka niya at ayaw kanyang mawala sa buhay niya. Hanggat maaari iwasan mong uminom ng malamig na tubig. Kasi kung araw-araw kang umiinom ng malamig na tubig, baka di mo alam kung paano ka unting pinapatay nito. Pinapabagal ng malamig na tubig ang digestion process mo at pinapatigas nito ang taba sa kinain mo. Narito ang mga ilang benepisyo na nakukuha sa pagligo ng dagat. 1. Nakakatulong sa taong dumaranas ng stress. 2. Nakakatulong sa may sakit na ubo at sipon o pananakit ng katawan. 3. Nakakatulong sa may karamdaman tulad ng sakit sa balat, sugat at arthritis. 4. Nagpapalakas ng immune system. Ang tubig dagat ay may taglay na sodium, iodine, magnesium at marami pang iba na tumutulong. Ang pagligo sa gabi ay hindi po totoong nagiging dahilan ng stroke,
Dahil ang pagligo sa gabi ay nakakapagpababa pa ng iyong blood pressure at ito ay nakakatulong para ikaw ay maging maganda. Ang tulog, marelax ang iyong mga muscle at gumanda o kuminis ang iyong kutis. Masakit ba ang tuhod mo o mabilis kang mapagod? Baka ang sagot ay nasa simpleng paa ng manok. Ang paa ng manok ay may natural na collagen na tumutulong sa pagpapalakas ng tuhod, kasukasuan at mga buto. Hindi lang yon dahil sa collagen, nakakatulong din ito para gumanda ang balat, humino ang kutis, maging mas firm ang skin, at mabawasan ang wrinkles. May taglay din itong calcium at protein na makakatulong para mas maging matibay at malakas ang katawan mo. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan at balat, subukan mo rin ito. I-save at i-share mo ito para malaman din ng iba. Huwag mo nating mamaliitin ang taong walang natapos sa pag-aaral. Ang diploma papel lang yan. Ang tunay na sugdanan ng pagkatao ay ang mabuting asal at diskarte sa buhay. Mas may silbi pa ang walang degree pero may respeto kaysa sa mataas ang pinag-aralan pero walang pagkatao. Iwasan mo magsuot ng kulay itim na damit kapag matutulog ka, lalo na kung ikaw ay may karamdaman o sakit. Ang kulay itim na damit ay lapitin ng mga masasamang elemento, madali kang mabangungot at managinip ng masama. Lalo na ang panaginip na hinahabol ka at hirap kang makahinga, iwasan mo ito at baka tuluyan kang malagutan ng hininga. Share mo ito sa iba para aware sila. Kapag tinutulungan ka ng kapatid mo, kahit may sarili siyang pamilya, hindi tulong ang tawag doon, kundi pagmamahal. Kaya pasalamatan mo siya dahil hindi lahat ng kapatid katulad niya. Huwag mong sasabihin ang 5 bagay na ito sa kahit kanino. Ang katahimikan ang iyong pinakamabisang depensa. Ang mga tahimik na kumikilos ang nananatiling malakas. Makinig kang mabuti. Narito ang 5 bagay na hindi mo dapat ibinubunyag. Una, huwag mong sasabihin ang susunod mong hakbang. Ang tunay na kapangyarihan ay kumikilos ng tahimik. Sa oras na ipahayag mo ang iyong mga plano, binibigyan mong iba ng pagkakataong manghimasok. Hayaan mong ang resulta ang magsalita para sa iyo. Pangalawa, huwag mong pag-uusapan ang iyong pera. Kung kakaunti ang sa iyo, mamamaliitin ka nila. Kung marami naman, kaiinggitan ka nila. Hayaan mo silang manghula. Ang laman ng iyong bangko ay hindi isang paksa ng usapan. Pangatlo, huwag mong ipagmamalaki ang iyong mabubuting gawa. Kung ipinagyayabang mo ang iyong kabutihan, hindi iyon kabutihang loob. Isa lamang itong pakikipagpalit para sa atensyon. Ang tunay na kapagkatao ay hindi kailangan ng manunood. Pang-apat, huwag kang magrereklamo tungkol sa iyong mga problema. Ang kalahati ng mundo ay walang pakialam. Ang kabilang kalahati naman ay natutuwa na mayroon ka niyan. Ang katatagan ay nabubuo sa katahimikan. Panglima, huwag mong ibabahagi ang mga sikreto ng pamilya. Ang iyong tahanan ay isang kuta. Kung ano ang nangyayari sa loob ay dapat manatili sa loob. Huwag mong bigyan ng mundo ng sandata laban sa sarili mong kapayapaan. At narito ang pinakamahalagang bahagi. Ang taong matalino ay nagsasalita dahil mayroon silang mahalagang sasabihin. Ang mangmang ay nagsasalita dahil kailangan lang nilang may masabi. Pag-aralan mong kontrolin ang iyong katahimikan at makokontrol mo ang iyong sarili.